Nakita mo ba yung babae sa video? Hindi ba masyadong malinaw? Hayaan mong ituro ko sa'yo. Ito ang binti at ito naman ang ulo. Ito ang kanilang susunod na destinasyon. Anong sa palagay mo? Saan kaya inilagay ang mga bahagi ng katawan na iyon? Sa palagay mo ba ito na ang buong kwento ng kaso na to? Meron pang isang lihim na kaso sa likod nito. So this is JDTV ng Chinese Hotel Room 316 murder case. Tanghali ng ika-3 ng Mayo 2014 sa Guangzhou, China, si Min Jiang na responsable sa paglilinis ng mga kwarto sa hotel ay nagtangkang maglinis ng room 316 na kakalabas lang ng umaga. Ngunit nang buksan niya ang pinto, natuklasan niyang ang kwarto ay malinis at maayos na parabang walang gumamit. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Jiang sa paghahanda upang linisin ulit ang kwarto. At habang nasa banyo para maglinis, napansin niyang ang lababo ay barado. Kaya't sinimulan niyang alisin ang bagay na nakabara. Ngunit may lumabas na makakapal at dilaw na bagay na parabang taba ng manok. What the hell is going on? Look at that thing. It's pungent and stinks. I feel like puking after I smell it. It doesn't look like it is a pest or something. I immediately informed the receptionist to call the police. Maliban sa taba na natagpuan sa banyo, natagpuan din ng pulisya ang mga mantsa ng dugo sa pinto at natagpuan rin nila ang mga basurang may laman na karne at buto sa likod ng pintuan ng fire exit ng parehong palapag ng kwarto. Kinilala ng doktor ng forensic ang mga bagay na natagpuan sa lugar at kinumpirma na ito ay bahagi ng isang babae. Lumapit ang pulisya sa front desk at nagtanong ng mga record ng check-in. Natuklasan nila na iisa lang ang nag-check-in na bisita na may pangalang Yang Mu sa room 316, isang 28 anyos na babae na nagstay sa hotel noong gabi ng April 30. Kaya't agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ni Yang at kumpirmado na nawalan nga ng komunikasyon si Yang dito. Hinihinala ng pulisya na siya ang namatay pagkatapos ng identification. Itinala ang oras ng kamatayan ay nasa pagitan ng 10 ng gabi ng 30 ng Abril at 1 ng madaling araw ng May 1. Ngunit ipinakita ng surveillance na si Yang ay nagpakita sa front desk ng 9:20 ng gabi pagkatapos mag-check-in at pagkatapos ay bumalik sa kanyang kwarto. At ito na marahil ang oras na siya ay pinatay. Subalit noong ika-3 ng Mayo, nakitang nag-check-out na ang room 316, ngunit patay na si Yang. Sino ang nag-check-out? Sa pamamagitan ng surveillance, natuklasan ng pulisya na ang nag-check-out ay isang lalaki. Ang lalaking ito ay nagtransport ng 3 bags ng hindi kilalang mga bagay ng 3 beses mula Mayo 1 hanggang Mayo 3 at unang nagpakita sa hotel ng kalahating oras matapos mag-check-in si Yang. Maliwanag na ang taong ito ay ang killer at lubos na alam ang kinaroroonan ng biktima. Wala itong alinlangan sa mga empleyado o ekspresyon. Hindi rin gumamit ng ID nang mag-check-out, kaya't ang tanging tala ng pulisya ukol sa kanya ay ang surveillance. Sa pamamagitan ng surveillance, natuklasan ng pulisya na dinala niya ang mga bag ng kanyang kasamang si Yang at mas marami na ito kaysa nang dalhin ito ni Yang. Habang iniisip ng pulisya kung ano ang nasa loob ng bag, sinabi ng doktor ng forensic, ito ang tibia o buto ng binti. Ang killer ay naglakas loob na dalhin ang mga ito sa merkado sa araw at naglakad doon ng 3 minuto at umalis na may hawak na lamang na travel bag. Ang video sa surveillance ay malinaw na nagpapakita na iniwan ng killer ang buto ng binti sa merkado. Umikot ito sa paligid ng tindahan ng karne ng ilang beses. Natapon ba niya ang mga bahagi ng katawan sa tindahan? Agad na nagtungo ang pulisya sa merkado upang mag-conduct ng undercover na pagbisita upang alamin kung paano itinapon ang bahagi ng katawan. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, natagpuan ng pulisya ang buto ng binti sa isang lata ng basura na nakalaan para sa recycling ng mga retaso ng karne sa isang tindahan. Ngunit dahil sa nawala ang suspect sa video pagkatapos itapon ng buto, hindi maipagpatuloy ng pulisya ang pagsusuri gamit ang surveillance. Kaya't bumalik sila sa lugar ng krimen upang mag-isip muli. Nakita ng pulisya na noong pangalawang pag-appear ni Yang sa front desk, kumuha siya ng plastic bag mula sa staff na sinabi na humiling si Yang ng isang set ng toothbrush. Ngunit mayroon ng toothbrush sa kwarto at ang katotohanan na kailangan niya ng extra ay nangangahulugang may kasama siyang iba. Kalahating oras pagkatapos, pumasok ang killer sa kwarto. Hinihintay ba siya ni Yang? Ano ang relasyon sa pagitan nilang dalawa? Kaya't kaagad na inimbestigahan ng pulisya ang mga koneksyon ni Yang
at natuklasan na ang asawa ni Yang ay namatay 1 taon na ang nakakaraan dahil sa aksidente sa kotse at ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay walang alam tungkol sa kanyang bagong boyfriend. Bukod pa riyan, walang alinlangan tungkol sa hindi pangkaraniwang transaksyon sa kanyang bank account na nag-aalis ng posibilidad ng pagpatay para sa pera. Sa bahagi ng pulisya, natuklasan nila ang isang clue na minsang may naghatid sa killer papuntang Xing Village kung saan may malaking tambakan ng basura. Nagduda ang pulisya na baka gusto ng killer na doon itapon ang ulo. Kaya't agad na nagtungo ang pulisya sa Xing Village upang mahuli siya at sa tulong ng mga residente, naaresto ang killer na homestay na si Jiang Jian, 35 anyos, na may kasaysayan ng kasong pagnanakaw. Nang tanungin siya ng pulisya tungkol sa motibo ng pagpatay, sinabi niya, I don't even know that woman. I'm used to butchering pig. So I think it's better to mutilate the body. Subalit ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon at hindi inaasahan na natuklasan. That woman paid me to kill her husband. Did she say why? I just collect the money and do the work. And we don't ask anything else. Ngayon, pinatay naman niya si Yang. Sino naman ngayon ang nag-utos sa kanya para patayin si Yang? Sa pamamagitan ng mga record ng transaksyon, natuklasan ng pulisya ang tunay na utak ng krimen, si Chiang na 43 anyos, isang empleyado ng gobyerno. Ayon kay Yang, may relasyon siya kay Chiang 3 taon na ang nakakaraan at natuklasan ito ng kanyang asawa 1 taon ang makalipas. Ipinagtapat ni Yang sa killer na si Jiang ang plano sa kanyang asawa sa ilalim ng pangunguna ni Chiang. Ngunit hindi inaasahan ni Chiang na pagkatapos ng kamatayan ng asawa ni Yang, nais nitong pakasalan siya, ngunit naglalaro lamang si Chiang at ayaw makipaghiwalay sa kanyang asawa. Gayunpaman, nagbanta si Yang na sasabihin nito sa kanyang asawa ang namamagitan sa kanilang dalawa. At ang usapin ng pag-hired sa killer ay dahil sa pinipuwersa si Chiang na pakasalan siya. Kaya't ninais na niya itong patahimikin